ayon po kaya sa isang political expert na si Sir Ronald Llamas, Duterte returns unlikely. Ibig sabihin, mukhang malabo nang makabalik itong si dating Pangulong Duterte. And then mga kababayan, mapapag-usapan din dito yung ginagawang pagbale-balentong ni Senator Amy. Ano po, so ngayon ito pakinggan po natin. The Duterte arrest is still very much the top political story in the country, and joining us tonight to talk about this further is political pundit Ronald Llamas. Welcome to the big story. Good evening, Seth, Sean, and Pauline. Long time no see. I know. Well, Ronald, kahapon siguro we can say yung pinakamaanghang na criticism na ginawa ni Senator Amy Marcos against her brother, the president. So does this indicate na talagang malinaw na ayon na split na sila? Well, nakailang tumbling na si Senator Amy for a long time. Ito, pakinggan nyo to mga kababayan ha. Pakinggan nyo tong ginagawang pagtumbling-tumbling ni Senator Amy. Kaya nga yung iba sa mga kababayan Pilipino natin, ang suportahan lang natin yung totoong mga tumatakbong senador na nagmamalasakit sa gobyerno ni PBBM at nagmamalasakit kay PBBM. At higit sa lahat, may respeto sa desisyon ng presidente, may respeto sa presidente. Hindi yung hindi yung pabale-balentong ng pananaw at ngayon kakampi, bukas kalaban na. Hindi po dapat ganun yung sinusuportahan ng mga kababayang Pilipino natin. Dapat ang sinusuportahan natin yung talagang totoong may malasakit sa gobyerno ni PBBM at sa mamamayang Pilipino. Itong past 2.5 years ay malinaw naman yung kanyang nasaan siya, sino yung kanyang kinakampihan. Sabi nga niya more than a year ago, kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwanan si Tigong at saka si Sara. But nung simula nung campaign, election campaign, nandun siya sa lawag at tinaas yung kamay niya ni President Bongbong Marcos, yung kanyang kapatid. So akala natin ay yung kanyang slot sa administration slate na tinanggihan niya before ay binalikan Ate Jemberay, mega love shoutout niya at sasama na siya sa administration. Pero yesterday, mukhang nagtumbling siya uli, pabalik dun sa kanyang dating posisyon in support of the Duterte. Kaya nga. Mukhang baka mahirapan na siyang baguhin yan dahil dun sa conduct niya sa kanyang hearing. Hindi, tingin ko mga kababayan, mahihirapan na talaga dyan si Senator Amy kasi unang-una, nakita na ng mga Marcos loyalists yung kanyang loyalty. Nakita na ng mga Marcos loyalists mga kababayan yung ginagawa nitong si Senator Amy. Biruin nyo ba naman? Diba sabi ko nga sa inyo, bibihira lang tayo makakakita ng sa kauna-unahang pagkakataon na pagkatapos bastusin yung kanyang tatay na matagal nang nananahimik, gustong ipatumba yung kanyang kapatid, ang kinampihan niya pa sa huli at ipinaglalaban niya pa sa huli, nagsagawa po siya ng hearing para sakta ng kanyang kapatid at ipagtanggol yung tao na sumisira sa pamumuno ng kanyang kapatid at gustong ipahukay nung anak yung kanyang ama sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Diba sa madalit salita, ngayon lang tayo nakakita na isang taong kinampihan yung kalaban sa politika kaysa yung sariling kadugo, di ba? Vice President Sara Duterte even said yesterday she's not yet sure if she will endorse Amy. Yan problema, Seth, pag namamangka ka sa dalawang ilog Dahil hindi mo sigurado kung dadaling ka ng dalawang ilog. Dahil halimbawa si Panelo, nung narinig niya yung hearing na gagawin ni Amy, ang sabi niya, wala yan, palang yan. Ganon din yung sinabi. Sabi ni Ma'am Janelle, basahin natin. Palagay ko may utang na loob si Amy kay Digong or maybe sekreto silang ikasisira niya pag tuluyang kumala sa mga Duterte. Baka may relasyon sila. Charot. Joke lang. Sinabi ni Mayor Baste Duterte. Kaya ibig sabihin, katulad ng sinabi ni Vice President Sara kahapon, mismo siya ay habang nagpapasalamat siya doon sa hearing, ay hindi siya sigurado kung dadalhin nila sa slate nila si Amy. Diba? Ganun din yung statement ni Senator Bongo. Wala na yan dahil multi-academic na yan, yung hearing na yan. So parang hindi naman siya nakascore doon sa mga Duterte, at least with this hearing. At definitely ay nabawasan na siya doon sa kanyang administration slate na sinasamahan. No? Medyo parang pagsusunog ng tulay yung ginawa niya na pagpapakita ng mga video ng kanyang kapatid at in-spin niya in such a way na kontra sa gobyerno ng kanyang kapatid. Tingin ko ay baka malalim na yung galit sa kanya ng kanyang kapatid at lalong-lalo na si First Lady.
Kaya nga, tsaka mga kababayan, kung iisipin nyo po mabuti naandudo na sa point itong si Senator Amy na naitaas na ng kanyang kapatid ang kanyang kamay. Hindi niya na kailangan pa lumihis ng landas At mas lalong hindi niya na kailangan pa yung suporta ng mga DDS mga kababayan at yung suporta ng mga Duterte. Kasi unang-una pa lang, sinasabi na, bukod sa sinasabi ng mga vlogger ni Digong na hindi nila susuportahan na itong si Senator Amy, sinasabi na mismo ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na hindi na sila maloloko nitong si Senator Amy. Kita nyo naman yung sinabi ni Panelo, lokohin mo lelang mo. And then kita nyo naman yung pahayag ni Sara na hindi siya sigurado kung isasama nila sa slate nila etong si Senator Amy. Dun kay PBBM, nandoon na yung katiyakan Araw-araw ka nang kasama pagka nangangampanya, kinakampanya ka na. Ano pa gusto mo? Bumaligtad ka pa. Diba mga kababayan, mas lalo lang napukaw yung galit ng mga Marcos loyalist mga kababayan dahil sa ginagawa nitong si Senator Amy. Siya sumipot, Ronald, dun sa Tacloban rally, no? That was right after the arrest. No? Naabangan ko nga kung dadating siya or hindi. And then I think she did come out and say na hindi na ako pumunta. So do you expect na hindi na siya sisipot sa mga alyansa junkets which as we know are already malabo scheduled? Na yan. Well, medyo expected yung sa Tacloban dahil teritoryo yun ni Speaker Martin Romualdez. At alam naman ni Amy na galit yung mga Duterte more than kay President Bongbong kay Speaker Martin Romualdez. Kaya at least from my vantage point, medyo hindi surprising na hindi siya dumalo doon. Kumbaga pipiliin lang niya yung mga rally ng administrasyon na sasamahan niya. Pero kasi taga Ang doon din sa interesting event. ay kung sasama siya sa mga susunod na rally ng administration. That will be interesting. So Ronald, how do you think this will affect the re-election bid of Senator Amy Marcos? Malaki. Well, tingin ko lalo siya magkakaproblema dahil diba? hindi naman siya nasa top 8. Nandun naman siya sa last 4. Kaya delikado yung kanyang sitwasyon. Lalo na kung hindi naman sigurado na dadalhin siya ng mga Duterte at hindi rin naman at medyo magagalit na yung administrasyon para siya ay diinan sa kampanyang ito. Alam naman natin sa mga kampanyang katulad nito, usually naglalaglagan yan Yung lalo na yung mga nasa dulo, yung 8 to 12. Kaya hindi ako magugulat kung siya ay ilalaglag with extreme prejudice nung administration slate na theoretically ay kasama siya. Practically ay parang wala na siya. Kaya nga, surprising statement made by... Kasi tingnan nyo mga kababayan na hindi na binabanggit ng presidente ang pangalan ni Senator Amy. Hindi na binabanggit ni PBBM. Ibig sabihin, napipiko na rin ang presidente sa ginagawa ng kanyang kapatid. Hindi na maintindihan ni PBBM kung para kanino ba talaga etong si Senator Amy. Saan ka ba naman nagkatala? Kainitan ng isyo, kainitan ng isyo ng panawagan ng mamamayang Pilipino na umpisahan na yung impeachment trial. And then nagsalita yung Senate President na hindi pwedeng magsagawa ng hearing mga kababayan kapag ka naka-recess ang Senado, kapag ka naka-session break. Ang problema, nung naaresto si dating Pangulong Duterte, abamantakin nyo, nagsagawa ng sarili niyang hearing na kung saan ipinahiya pa nga siya ni Bongo doon sa mismong hearing niya na kahit maghearing na maghearing, hindi na matutulungan itong si Digong kasi nga hindi na makakabalik hanggat hindi lumalabas ang desisyon ng korte ng International Criminal Court. Ang problema mga kababayan, nakita ng sambayan ng Pilipino na kapag kakaaliyado nila, kaya nilang gawin or kaya nilang gumawa ng posible kahit imposible. Nakukuha niyo yung pinupunto? Diba, imposibleng mag-hearing kasi nga naka-session break, pero ginawang posible ni Senator Amy kasi nga kaaliyado niya, yung issue ng kaaliyado niya, yung pinag-uusapan. Ganun po katindi sila. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ay VP Sara was wala na. Hindi na makakabalik. Huwag na tayong umasa na makakabalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Totoo naman. Well, baka ini-state lang naman niya yung talagang totoo. Talaga namang napaka-improbable na maibalik si Digong dito. Dahil pag nagsimula na yung trial sa ICC, only an invasion of the Netherlands can prevent the trial. Ibig sabihin, talagang hindi siya maibabalik. Kahit sinisigaw ng kanyang mga followers, send him home. Tingin ko nag-dawn na rin yan kay Vice President Sara. Pero, meron ding possibility na this is the calm before the storm. Sabi nga nila, one step backward, two steps forward. Ibig sabihin, kahit sinabi ni Vice President Sara yan, baka yung mga followers nila ay may pinaplanong big event. Halimbawa, alam ko, March 28? Now, Anong alam nyo, Sir Ronald? Anong alam mo? March 28 ba yun? March 28 ba yung big event? Muka. So, ay sinasabi
this could be something very disruptive. Sabi naman ng iba, prayer lang naman. No? Prayer lang naman yan. Pero kung magpe-pray sila sa harapan ng... Mga kababayan, eto siguro yung gagawin nila na di umano eto yung gagawin nila na mimol malware. Ang pinapalabas nila prayer lamang daw po yun. Pero, di ba kung matatandaan nyo, may isang video na nagba-viral na yun daw po mga taga Manila, maghanda na daw po kayo ng pagkain. Kung may mga maintenance kayong gamot, maghanda na daw po kayo ng gamot. Kasi nga nagpapahiwatig na gagawa sila ng kaguluhan. Kung tutusin, mas maganda nga yan, gumawa na kayo ng kaguluhan Bakit? Kasi pag gumawa kayo ng malaking kaguluhan, magdideklara ang palasyo, magdideklara ang gobyerno ni PBBM ng martial law. O di lalo na kayo. Diba mga kababayan, di lalo na sila na nahirapan kapag ang presidente napilitang magdeklara ng martial law dahil sa kanilang mga pinaggagawa at pinag-iisip na hindi nila pinag-isipan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Ng Malacanang, it can also be disruptive. Diba? No? So anong sa kung tingin prayer mo? kasi yan, baka kahit ako sumama. Magdadasal lang din. Hindi, pero ano sa tingin mo? Kaya nga, kung prayer talaga yan, mga kababayan, kahit tayo sasama dyan Kaso ang problema, hindi naman talaga prayer yung gagawin nila. Panggugulo yung gagawin nila. Ano ang what should we look out for that can tell us na seryoso to? Numbers, I suppose. No? If they Yes, kasi, alam mo, Seth, kung sila ngayon zero-sum game. Ibig sabihin, yung padron nila, yung political leader, nawala na at hindi na maibabalik. No? Siya ba ay pwedeng rallying cry, rallying point, katulad ni ERAP, nung nangyari yung EDSA threat? Posible, pero baka hindi ganun ka-probable dahil malayo siya Ang hirap niyang gawing rallying point ng mga tao rito kung ikaw ay malayo. Pero other forces, yung followers mo, pwede maging desperate. Dahil sa isang zero-sum game, you have nothing to lose. Kung ikaw ay confronted by the possibility of your political mortality, pag ikaw ay kinakaharap mo ngayon na mawawala na kayo sa ating political landscape, baka maging desperate ka at gawin mo na lahat para yung sinisigaw nila last year na pabagsakin si Marcos, no, nung panahon pa ni Kibuloy, ay baka merong sumubok. Merong sumubok. Parang Whether sa that will poker. succeed, I doubt it. No? Parang sa poker, no, all in na, wala na rin mawawala in any case. Pero Ronald, Yes, ang tawag sa amin dyan sa U-Belt, Sean, tayang pato. Alam mo yun, yung tayang pato? all in nga, di ba? Pero Ronald, yung demeanor ni Vice President, maraming nakapansin, no, yung press ko niya kahapon from The Hague, from her hotel room, pero ang lumanay niya. Sabi nila parang hindi ito yung babae nung last na online press ko na tumatak sa atin. Galit na galit, ang anghang ng mga salita. What do you think of this parang sudden shift in her demeanor? Do you think this is studied? Sadya? Well, batay sa profiling ko kay Vice President Sara Duterte, ay mas nakakatakot siya pag siya ay malumanay Ibig sabihin, baka ay, shoutout kay BMB Irene P at saka kay Kuya Arman P. Thank you po sa pakape po tinatago niya sa loob niya yung talagang mga plano. Siguro baka mas kwan siya ngayon, after nung kanyang assassination controversy, baka mas naging circumspect siya ngayon. Na kung meron siyang gustong gawin, halimbawa tayang pato, ay itatago na lang niya sa sarili niya until it happens. But yet, Ronald, no, with everything that happened in the past 2 weeks, yung pag-aresto sa dating Pangulo, do you think this has already overshadowed the political landscape, overshadowing the sufferings and the actual plight of the victims of EJK? Of what, Pauline? The plight and the sufferings ng mga pamilya pati mga biktima ng EJK. Yung dahilan kung bakit humaharap si dating Pangulo ng crimes against humanity before the ICC. Yes, exactly, Pauline. Dahil parang ang packaging lang sa mga nangyayari ay ito ay labanan ng mga Marcoses at saka ng mga Duterte. Nakakalimutan yung mga biktima. At nagulat ako na si Secretary Boying Remulla pa ang umamin nito, ang nag-raise nito sa Senate hearing yesterday. Si Boying pa yung nagsabi na nag-fail talaga yung ating judicial system during the time ni President Duterte. Sabi nga niya, wala naman talagang choice yung mga biktima kung hindi pumunta sa ICC. Kaya nagulat ako na parang si Secretary Boying Remulla pa yung naging spokesperson ng mga biktima. No? At siya pa yung nagsabi, umamin, na nag-fail talaga yung ating judicial system. No? Ayan! Tapos ngayon sasabihin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi sila nag-file ng kaso nung panahon na nung panahon na nawala yung kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga inosenteng nadamay. Bakit hindi nag-file ng kaso yung mga yan? Paano nga magpa-file ng kaso kung pati yung mga piskalya tinatakot ng mga kapulisan nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Mismong ang nagsabi niyan, mga kababayan, mismong ang nagsabi po niyan si Secretary Boying Remulla. Pinaliwanag niya
kung gaano mga kababayan kasabla yung ating justice system nung panahon ng dating administrasyon. Kasi nga, sobrang talamak talaga yung pananakot ng mga panahon na yon. Alam nyo, sinasabi nung iba na mga kababayan Pilipino natin na mas okay pa daw nung panahon ni dating Pangulong Duterte kasi tahimik daw, wala daw pong kaguluhan at wala daw nangyayari na masama. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, di ba may mga malalaking kaguluhan noon na talagang hindi nga natin alam kung ano na ba ang mga nangyari doon. Katulad na lamang mga kababayan, kay Jovelyn Galliano, tagal na panahon na noon. Panahon ni Digong yon. Yung sa Magnanay na itinumba mga kababayan ng isang pulis. And then, yung kung titingnan nyo din, kaya lang naman nila nasasabi na tahimik noong mga panahon na yon kasi nga takot ang mga tao. Natatakot ang mga tao. Pero kung tutuusin talaga mga kababayan, hindi naman talaga totally tahimik nung panahon ng dating administrasyon. Sunod-sunod ang mga tao na itinutumba at marami mga inosente ang nadadamay. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? No less than the Secretary of Justice. Well, at that time, he was a congressman. So, how can he put more meaning into mga sinambit niya kahapon? Para lang bang may pangsagot siya kay Senator Amy? Or sana naman lagyan niya ng... Put your money. Or, Put your money where your mouth is. Well, ang tingin ko naman, Ses, ay pinaghandaan ni Boying yung kanyang mga sagot. Tingin ko ay alam naman niya kung ano yung itatanong. Medyo predictable naman eh. Ang medyo nagulat lang ako, yung ambassador ni Jesus Christ. Yun, hindi ko inaasahan yun. Si Cayetano! Gulat rin ako doon. Pero balikan natin yung hearing. Siyempre, si Amy Marcos yun nga, sabi mo nandun siya sa alam. Biruin niya mga kababayan si Sara Duterte ikinukumpara kay ikinukumpara sa nangyari kay Jesus Christ. Si Duterte minumura ang Panginoon. Si Kibuloy kiniklaim na siya yung nag-iisang son of God, anak ng Diyos. Ito namang si Alan Peter Cayetano, sinasabi niya na kung ano yung sinasabi niya mga kababayan, yun yung kagustuhan ng Panginoon. Ibig sabihin, siya ang spokesperson or ambassador mga kababayan ng Panginoon dito sa lupa. Langanin na spot sa mga survey. And since mainit ito na issue, do you think nagpa-hearing lang siya to give a platform to those that are loyal to the Dutertes? Do you think this is a ploy to increase her survey position? What do you think? Mas ang purpose is kailangan nilang i-rally yung kanilang crowd na nakita naman nila ay galit na galit. Kaya kung i-rally mo yung crowd mo, it is towards a particular direction. Dahil kung hindi mo bibigyan ng direction, it will blow over. Kaya hindi ko pa tinatanggal yung possibility na meron silang plano na big event. Whether that will be in the 28 or earlier or later. No? Pwede kasing ito ay build up or the calm before the storm bago talaga dun sa kanilang major offensive, major political offensive dahil sabi ko nga ay tayang pato na. Kung sa Mindanao mangyari yon, ano bang significance? Kailangan ba dito sa Maynila mangyari? Well, dalawa yung mahalaga, Ses. No? Una, noong January 28, 2024, nag-call sila ng secession. Walang takers, even sa Mindanao. Iba kasi yung sympathy kay Digong, iba yung mag-secede yung Mindanao. So, ibig sabihin ay kailangan ipaghiwalay mo yung mga extreme na mga proposals dahil dito sa mga nangyayari. Ikalawa, nakita naman natin yung latest SWS survey last February na majority ng mga tao ay isang-ayon na kinakailangan i-hold accountable si ex-President Digong sa mga killings doon sa Tokhang. Nagulat ako doon sa Mindanao. 49% sang-ayon ay hold siya accountable at 28% ang ayaw. Lalo na sa Visayas, na isa rin sa mga bailiwick ng mga Duterte before. 62% ang sang-ayon na siya ay i-hold accountable doon sa mga killings at only 25% ang ayaw. So, baka madagdagan pa yan dahil dati kasi nung nangyari ang survey, yung crimes against humanity is theoretical. Ngayon, hindi na theoretical yung crimes against humanity. Nakasampa na. At nandun na siya para litisin. Kaya posibleng madagdagan pa yung numbers na yan. Kaya sa tingin ko ay kahit malaki yung rally sa Davao, mga 30,000, forever naman siyang mayor doon eh. Kaya medyo expected naman yon. Kaya wag natin kalimutan, ang population ng Davao is 1.6, 1.7 million. Kaya marami pa rin hindi sumama. Kaya hindi naman sa minamaliit ko yung rally na yon. In the scheme of things, itong survey na huli at yung pag-reject ng calls nila for secession last year, ay pwede namang maging reasonable yung mga tiga-Mindanaoan. No? At hindi naman sasama sa kahit anong extreme plans na pwedeng puntahan nitong mga Duterte.
One last question, Ronald. Nakikita naman natin na medyo calibrated ang response ng administration dahil medyo siguro binabasa pang sitwasyon. What should the conduct of President Marcos be with his sister? Tapos maraming umaasa na ifa-fire na niya si Solgen Guevara pero hindi. So parang malambot din yung, kumbaga both sides, ano? Si VP Sara at saka si Presidente BBM. Oo. Tingin ko, Ses, yung kanilang attitude ngayon ay huwag buhusan ng gasolina yung apoy. Parang wag i-exacerbate yung kalagayan. Dahil na medyo lamang na sila eh. No? Yung main political rival nila o enemy ay nasa Den Haag na para simulan yung kanilang paglilitis. Kaya pwedeng umiiwas sila na i-agitate pa yung base at after a while ay pabayaan na lang itong mag-blow over. No? Tingin ko ganun yung kanilang tactic at this point. Kaya doon sa mga kababayang Pilipino natin na yayayain at isasama kayo para mag-rally sa darating na Marso 28 kung meron man, kung meron man silang sinasagawa na panghihikayat sa inyo, abay isipin nyo muna ang kalusugan ninyo. Si Duterte, mga kababayan, ayos na ayos yung kalagayan dun sa The Hague, Netherlands. Nakakapagpahinga siya ng ayos doon at may doktor naman na tumitingin sa kanya doon. Kayo, pagka kayo ay nagkaproblema, lalo na yung mga stroking dyan at nagkakasakit, abay walang sasalo sa inyo. Kaya mag-isip kayo ng maraming beses kung kayo ba ay sasama or hindi dun sa mga isasagawa po nila na mga rally kung meron man. Ano po, isipin nyo na maraming beses kung kayo ba ay kung may sasalo ba sa inyo kapag may nangyaring masama sa inyo or wala. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung mga Duterte, yung mga kaalyado niya, mapipera na yung iba dyan. Kaya nang ipagamot yung mga sarili nila. Kayo, paano kayo kapag kayo ay nalagay sa alanganin? Kaya nga dapat yung isipan ninyo, yung mga pananaw ninyo pagdating sa mga ganitong klase ng issue, wag yung gawing personal. Ano po ang issue? Nandiyan lang yan. Pag pinersonal ninyo yan, walang sasalo sa inyo sa huli para tulungan kayo at ibangon kayo. Sa tingin nyo, mga kababayan, sa tingin nyo aatin kaya dyan sa TRICOM hearing yung mga DDS vlogger kung alam nilang may sasalo pa sa kanila? Syempre hindi aattend ang mga yan. Kasi nga alam nila na may sasalo pa sa kanila. Pero hindi nyo ba napapansin, buhat nung naaresto at nakulong sa The Hague, Netherlands itong si dating Pangulong Duterte, yung mga vlogger na matitigas at hindi mapa-attend doon po sa TRICOM, bigla ang nagsulputan. Hindi dahil sa lalabasan sila ng warrant of arrest, kung hindi dahil alam nila na kapag lumabas yung arrest warrant, wala nang sasalo sa kanila. Kasi nga yung isang puon na sinusuportahan nila, hindi nga nakaligtas sa kamay ng batas. Sila pa kaya? Kaya nga mga kababayan, doon sa mga kababayan natin Pilipino, mag-isip po kayo ng maraming beses kung kayo po ba ay kung itataya nyo ang inyong kalusugan at ang inyong sarili dahil lamang po sa walang kakwenta-kwentang issue. Ano po mga kababayan? So anyway, maliwanag naman po na sinabi dito, bukod yung kay Senator Amy, na hindi na makakauwi, pahirapan na maibalik itong si dating Pangulong Duterte dito po sa ating bansa. Kasi nga, lalo na kung magsisimula yung kanyang trial sa September, may hirapan na po siyang maibalik dito sa Pinas at hihintay niya na lumabas yung verdict mga kababayan ng hukuman, ano po, ng International Criminal Court. Paano pagka siya'y guilty pa? Di makukulong siya ng napakatagal na panahon, 30 years. 30 years yung bubunuin niya doon po sa loob ng bilangguan. Kaya nga po doon sa mga kababayang Pilipino natin, mag-isip kayo ng maraming beses kung susuportahan niyo pa ba itong mga Duterte dahil nga dahil nga mukha silang nakakaawa ngayon. Di ba mga kababayan? Yan naman yung katuwiran ng iba kaya sila sumusuporta kasi mukha daw silang nakakaawa ngayon. Pero isipin nyo din sana na maraming beses na kung sila nga ay hindi naawa dun sa mga tao na sunod-sunod na itinutumba nung panahon ng dating administrasyon, bakit kayo maawa sa kanila?